po, kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon ngayong Friday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po dito sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Ang amin po mabahagi sa umagang ito ay makikita natin sa Efeso chapter 6 verse 17b. Ganito ang sinasabi, gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa ating patuloy na tinatalakay tungkol sa mga baluti na kaloob ng ating Panginoon, merong isang sandata ang pang-atake na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ito ay ang salita ng Diyos. Ang baluti ng sinturon, sandanyas, kalasag at helmet ay pangunahin natin kalasag o depensa laban sa makbo ni Satanas. Ang mga ito ay nagbibigay proteksyon sa atin sa pag-atake ni Satanas. Ang tanging armas na magagamit natin upang puksain si Satanas ang kanyang mahukbo ay walang iba kundi ang salita ng Diyos o ang tabak espiritual. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay kapangyarihan ng sandata o makapangyarihang sandata. Sabi sa Hebrew chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kabuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakalamnan ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ang tabak nating may kawal ni Kristo ay hindi gawa ng sinumang panday dito sa lupa, kundi isang tabak na kaloob ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ang nagtuturo sa atin ng kahulugan ng salita ng Diyos na mababasa natin sa banal na kasulatan. Ang ating tabak espiritual, ang salita ng Diyos, ay may kapangyarihang magligtas. Sabi sa Roma chapter 1 verse 16, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. So sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ito ay may kapangyarihang magligtas sa bawat isa sa atin. Ang salita ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa anumang armas na naimbento ng tao. Napalulutang nito ang katotohanan mula sa kasinungalingan, ang kagalakan mula sa kalungkutan, ang kaliwanagan mula sa kadiliman, ang tagumpay mula sa kabiguan. Gayunman, kahit na nasa atin ang lahat ng salita ng Biblia, kung hindi naman natin babasahin, ay baliwala rin. Hindi pwedeng pang-display lamang ang ating mga Bible. Kailangan itong basahin upang maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. At matapos natin itong basahin, kailangan natin itong isagawa, isabuhay upang magkaroon ng kapangyarihan ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nawa, sa pag-aaral natin ng mga baluti na kaloob ng ating Panginoon, ay ito ay magamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay upang maging victorious tayo sa sanglibutan at sa kaaway natin walang iba kundi sa Satanas. Tulungan nawa tayo ng Panginoon upang mapagtagumpayan natin ang kampon ng kadiliman. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito ng Biyernes, isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming napakinggan, na kung saan sa ilang araw naming pagtalakay sa mga baluting kaloob niyo sa bawat isa sa amin, ay maaari pala kaming magtagumpay sa kampo ng kadaliman at ng aming kaaway na si Satanas. Tulungan niyo po na magamit namin ang mga baluting ito na kaloob niyo sa amin magkaroon ito ng kapangyarihan upang maging victorious kami
sa mga lalang ng dyablo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na patuloy na manangan sa iyong kapangyarihan, isagawa ang aming mga natututunan upang patuloy kang malugod sa bawat isa sa amin. Patnubayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito, lalo tigit sa mainit na panahon. Huwag niyo po kaming iwan, huwag niyo po kaming pababayaan, at patuloy naming maramdaman ang iyong presensya sa aming mga buhay. Salamat po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa umagang ito ng Friday. Ano man po ang kanilang kahilingan, bigyan niyo po ng katuparan. I-bless niyo rin po ang lahat ng mga pumapasok sa opisina, sa tanggapan na kanilang kinabibilangan. At ganoon din po sa mga bata, ingatan niyo po sila sa mainit na panahon. Huwag niyo po kaming pababayaan, huwag niyo po kaming iiwan, nawa maging matagumpay kami sa kabuuan ng araw na ito. Tulungan niyo po kaming lagi nakaunay sa iyo, dahil kung wala kami sa iyo, wala kaming magagawa. Marami pong salamat. I-bless niyo po lahat ng nakikinig, ano man po ang pinagpipray nila, nawa ay matamo nila sa pamamagitan mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman tayo sa isa namang edisyon ng Morning Devotion ngayong Friday morning mula po dito sa Crossroads United Methodist Church. Lagi nating tatandaan, ang Diyos ay patuloy na mabuti. Hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi magpaswalang hanggan. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!